Hello mga sangkay! Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay ipapakita ko po sa inyo kung paano po ako magpaksiw ng bangus na pwede ninyo po makain pati tinik. So hindi po kayo mag-aalala na matinik kayo kasi ang bangus marami po talaga siyang tinik. So ngayon po ipapakita ko po sa inyo kung paano ko ginagawa para makain nyo pati ulo, pati tinik, buntot, lahat. So ito po nawasan ko na. So kinaliskisan, hinugasan, tinanggalan ng dugo. Napaka-importante po pagka nagluhugas tayo ng bangus ay pati yung dito sa dugo tatanggalin ninyo kasi malansa po yan. So yan po siya, hiniwa-hiwa ko na. So ang gagawin ko po ngayon ay maglalagay po ako ng tubig dito sa sa malaking langgana. At lalagyan po natin ng asin. So maglalagay po tayo ng 3 kutsara na asin. Gawin ko ng 4. Huwag po kayong mag-alala na aalat yung asin, yung isda natin kasi mamaya hugasan naman natin pagkatapos. So lagyan natin ng tubig. Yung tubig kailangan hanggang doon sa kailangan lumubog yung inyong yung inyong isda. Kaya titingnan po natin kung ilan ang tubig na kailanganin natin. Kayo na po ang magtsansa. So yan po ano na ang tawag doon yung ganito natin para matunaw yung asin. So, ngayon ilagay na po natin ang ating mga isda dito sa asin na yung tubig na may asin. Yung paghiwa po ninyo ng isda, nasa sa inyo yan kung gaano kalaki. Kaya po natin ito i-brine para matanggal po yung kanilang mga dugo, yung mga natitira. Tinanggalan ko siya ng mga dugo dito sa gitna. Pero pag binabad nyo ito ng 1 oras, mas maganda para pag mamaya pagka tinanggal nyo ito sa tubig, talagang mapula yung tubig dahil natanggal yung kanyang dugo para hindi masyadong malansa. Mas masarap kasi kainin pagka hindi malansa yung natin. So yan po, makikita ninyo hanggang sa lang dito, nakalubog yung ating isda. So yan po ang kailangan natin. So ngayon ay ibababad lang natin ng 1 oras. So guys, habang hinihintay po natin ang ating bangus na nakababad, naghanda na po ako ng ating mga ingredients. Ito po yung ating So guys, tapos na po yung ating bangus ibabad. So ilalagay na po natin dito sa ating pressure cooker. At dito po sa ilalim, lagyan po natin ng ating mga
malinis na malinis siya. Yun talagang maganda sa pagbababad sa asin kasi natatanggal yung kanyang mga dugo. Hindi na siya masyadong malansa. Napuno na yung ating pressure cooker. Yan, bali 2 kilo po itong ginawa ko. Mahigit 2 kilo. So dito po sa ibabaw, ilalagay po natin yung ating ibang mga ingredients. Yan, kagaya ito. Sibuyas, ikalat lang natin. Yung paminta, yung bawang. Ito yung luya. Masarap yung luya pagka marami kayong lalagay kasi masarap siya, medyo maanghang. Ay, nakalimutan ko. Maglalagay din po tayo ng sili. Kalimutan ko yan. So, lagay din po natin yung ibang pamintang buo. Tapos dito sa taas, lalagay po natin yung ating asin. Yung asin po ay 1 kutsara lang nilagay ko kasi maglalagay din po tayo ng patis. Yung patis, 2.5 ito. Kung kulang pa sa panlasa ninyo, pwede naman po kayo magdagdag ng alat. So, ilagay na po natin ang ating mantika. Pampadagdag ng lasa. Yan ay ang olive oil. Tapos, ang ating suka. Lalagay din po tayo ng sili. Sili, wag natin durugin. Yan, para hindi masyadong maanghang. So, maglagay po tayo ng tubig. Yung tubig, kailangan yung tubig hanggang sa taas yung tubig niya para hindi siya matuyuan ba. Kasi matagal natin itong iluluto. 3. Bali, gawin 3.5 po ito. Hindi ko na ubusin itong kalahati. Kasi nakikita ko, ay ubusin ko na. Bali, 3.5. So, nakikita nyo po hanggang dito yung sabaw. Yan. So, ngayon takpan lang po natin at pakuluin natin ng 2 oras or 2.5 oras. Yan na po yung ating paksiw. After 2 hours na pagpalamig, ay pagluto. Thanks for watching. Bye!